winter, spring, summer, fall camping. Backyard tour tayo. Oh, and we are now going someplace. Did we go beyond you? Or are you gonna go beyond us? I'll just get the breaker. Did both the boys leave us? Nathan does not want to go out anymore. Lance is walking. Where? Lance is walking towards where Father's house. Okay. Lance, they say you're gonna help. And then what? That's the way. We need to get out. Here, yeah, it's not. Okay, there, come in. There's the shovel. There, beside the Christmas, beside the tree. Beside the tree. Would she just keep on piling it? Lincoln? Lincoln, just put it there. Don't go anywhere, okay? Your job is Lincoln. to just pile of snow out the thing. Yeah. That's the one we're looking at. Yeah, put it on the other side, Lincoln. Not there, not there.
Mapagpalang araw po sa ating lahat. At kamusta naman po kayo ngayon? At welcome to Pinay Mom in Canada. At panibagong araw na naman po para sa pamilyang Robertson dahil kami ang pamilyang Pinagpala. Pamilyang Pinagpala. Opo, tama ang inyong narinig. So kapag ganitong sunod-sunod ang pagpapala ng snow, mai-a-adapt natin to sa mga iba pang pangyayari natin sa buhay. Yun ay ang ating mindset kung papaano natin tinitignan o biniview ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Halimbawa, sunod-sunod ang snow katulad nito, maiisip natin na ano ba naman yan, sunod-sunod na lang yung snow, pagod na ako. Pagod na yung katawan ko. At natural lang yun kasi tao tayo, 'di ba? Hindi naman tayo robot. Kaya yun ang naisip natin, yun ang mararamdaman natin, madadown tayo. At ang i-action natin ay hindi mo nagugustuhing lumabas, wala ka ng lakas. Pero kung iibahin natin yung mindset natin na ganito, ano ba naman yan? Puro na lang snow. Pero may lakas ako para gawin to. At ang importante, magbabundle up ako dahil kaya ko to. So yun yung naisip mo, ang mararamdaman mo, kaya mo siya. At kaya mo siya, lalabas ka. Hindi ka na madadown. Kasi triangle yan, di ba? Kung ano yung naisip mo, yun yung mararamdaman mo. Kung ano yung naramdaman mo, yun ang i-action mo. 'Di ba? Yan ang isa sa mga naituro sa akin ng winter o ang panahon dito sa Canada. Ang kung papaano natin tinitignan ng mga bagay-bagay. Kasi hindi naman sa lahat ng oras okay o ayos ang takbo ng buhay natin, 'di ba? Kaya yung mindset talaga natin, siya talaga ang kailangan din nating protektahan kung papaano natin tinitignan ang mga bagay-bagay sa buhay. Minsan kahit nakaka-down na, may positive side pa rin yan. Dito nga, ang naging positive side nito ay maganda siyang exercise. Kailangan mo lang talagang mag-bundle up para hindi siya masakit masyado sa katawan. Kasi kapag ganitong sobrang lamig, lalo na pag malakas yung hangin, masakit siya sa katawan, sa muka. Yun, kailangan talaga mag-bundle up ka. So, instant exercise siya. At isa rin sa positive side, yung makikita mo yung pagtutulungan ng pamilya. Kahit may umaangal-angal, ayan, nakikita natin si Lance ngayon, ay gagawin niya pa rin. So, natural lang naman na umangal siya. Kasi hindi naman to isang bagay na ma-excited ka na, yes! Magpapala ako ng snow. 'Di ba? Kaya natural lang naman yung reaksyon niya. Ang importante sa akin ay tumulong siya. At nagtutulungan kami sa mga oras na ganito na pagsubok. Kasi kung titignan nyo, kung ikukumpara nyo yung sidewalk namin, yung driveway namin kay mom, yung sa ilang episode ko, sobrang haba ng driveway ng sidewalk ni mom, sa amin maliit lang. Pero, ang dami pa ring papalahin na snow. Kaya, matinding pagsubok talaga to. At, nakikita ko naman, ang positive side nito ay nagkakaisa kaming pamilya, nagtutulong-tulong para sa ikauunlad. Kasi mahirap na trabaho to kung sa isang tao lang. Kaya, yun ang positive side na nakikita ko, nagtutulong-tulungan kami. Isa rin sa mga makikita mo talaga sa mga ganitong oras ng, hindi naman siya kagipitan, sa oras ng pagsubok. Kasi pagsubok talaga kapag nag-umpisa ng mag-snow dahil mabigat siya.
yung kapitbahay namin, yung katabi namin sa kaliwa at katabi namin sa kanan, um, kapag halimbawa wala kami sa bahay, nasubok na namin yan na hindi naman namin sinabi na, o aalis kami, pupunta kami ng US o ganyan, o magka-camping kami. Sa mga araw na wala kami, ay pinapala nila yung sidewalk namin. Kahit nga nandito lang ako kapag nauna silang nagpala, papalahin na nila yung sidewalk namin. So, ako naman, ganun din ako yung halimbawa sa gabi. Kasi pag tulad ng napapanood nyo ngayon, yung matinding snow, pag nakikita nyo yung ganito, hindi kaninang umaga tanghali, napala na yan. Masyado lang talaga siyang marami. So, sa gabi, kung hindi na sila magpapala, papalahin naman namin yung sidewalk nila. Kumbaga, bigayan. So, yun ang isa sa mga positive na, ano bang, bayanihan ba yun sa Tagalog, yung nagtutulungan kayo? Yun. Yun ang gusto ko sa, isa sa mga makikita mo sa positive things sa mga ganitong pagsubok. Kaya talaga naman na, di ba sinabi ko yung mindset? Iibahin mo yung mindset mo. Anyways, alam niyo po ba na ang ganitong pagpapala ay nakaka-build up talaga to ng muscle. Sobrang muscle ang mabibuild up niya. Hindi mo napapansin na lumalakas ka na pala kapag ginawa mo siya ng ginawa palagi. Instant workout talaga siya. Isa rin sa positive side nitong pag-winter habang magpala ka ng magpala ng snow, yung metabolism process talagang sobrang bilis. Kalimbawa, kumain ka ng marami, hindi ka mamomroblema na paano ka matutunawan. Kasi, eto lang, kahit tumayo ka lang dito sa may labas, maano na kagad yung kinain mo, malusaw na kagad sa sobrang grabing lamig. 'Di ba meron nga tayong tinatawag na thermoregulation? Yun yung nagpapanatili ng safe temperature sa safe temperature level sa katawan natin. Kaya yan ang positive na side kapag kumain ka sobrang at gusto mong matunawan agad, labas ka lang, sobrang lakas makatunaw ng kinain. Isa rin sa positive side ng winter, yung kapag ka mataas na yung gabundok na snow, pwede kang gumawa ng igloo. Nung last winter, yung si Lance, gumawa siya ng igloo sa harap ng bahay ng biyanan ko. Tapos, gumawa rin yung dalawang bata ng igloo dito sa snowbank namin sa harap ng bahay. Last winter ay sobrang mas mataas talaga yung snowfall na nakuha namin. Bundok na bundok talaga siya. Maaakyat mo talaga siya. Actually, yung ibang vlog ko yung ibang na video ko na last winter, hindi ko siya nai-upload. Kasi mas mahaba ang oras ng panay, pala kami ng pala ng snow. Mas matindi talaga siya nung nakaraang winter. So, masusubok talaga rin ang pamilya kung gaano katatag during winter. Kasi merong tinatawag na seasonal depression. Na may mga tao dito at sa iba ring malalamig na lugar na nade-depress. Hindi siya lungkot. Depression talaga siya kapag winter. At maiintindihan naman natin kung bakit. Kasi pag winter, mas maikli ang araw. Agad-agad magiging madilim. Mga alas 4 pa lang ng hapon, magiging madilim na. Tapos ang araw, lilitaw siya, mga past 8, minsan 8, ganon. Tapos laging makulimlim.
Pag maaraw naman, hindi siya nagiinit, napakalamig niya pa rin. Tapos yun nga, makukulong ka sa bahay kasi sobrang lamig sa labas, hindi mo gugustuhing lumabas. So, doon talaga masusubok ang katatagan ng pamilya kapag winter. Kasi kapag ka may nadadown na miyembro ng pamilya, paano mo siya ili-lift up? 'Di ba? So, sa aming pamilya talaga, nakita ko si Mushi kung papaano niya ako ni-lift up noong nasa proseso ko ng pag yung mahirap siya i-explain pero pag unang tungtong mo sa Canada na wow, snow, yung ang saya-saya. Pero kapag tumatagal na, naiiba na yung feeling mo. Dumaan ako sa mahabang transition ng winter na hindi ko siya nagustuhan at doon ko nakita ang katatagan ni Mushi kung papaano niya ako inilift. Tapos nitong nagkaanak na kami, yun, hanap talaga kami ng mga activities. So, isa rin sa mga activities na na-witness nyo, yung wall climbing namin. So, yun talaga, sa mga oras ng pagsubok, ito nga tulad ng winter ay makikita ang katatagan ng pamilya kung papaano nyo iaangat ang isa't isa. 'Di ba? At eto, ayan pala ako at nagpapala ako nung sidewalk ng kapitbahay namin. Yung bahay ng kapitbahay namin, siya yung tinatawag na style na end lot. So, ma-segue ako sa kwento ko, no? Nung bumibili kami ng bahay, kasi nung bibilin pa lang namin to, empty lot siya. Isa kami sa mga pinakaunang bahay dito. So, ang gusto na ni Mushi, pinag-iisipan niya na kuhanin yung end lot. Pero, pag nakita mo yan pag napasok mo yung end lot, kasi kung pakikita mo siya sa labas, mukha talaga siyang sobrang laki. Pero pag napasok mo siya, maliit lang siya. Kasi yung style ng area niya, at saka yung garage ay wala kang living space halos sa main floor. Mas may living space pa tong main floor namin kumpara sa end lot. Kasi 2-car garage siya, yung end lot. Kaya kumukuha siya ng mas malaking space sa main floor. So yun ang side segue ng story ako. Yan dapat ang kukuhanin namin yung end lot. Pero yun, buti na lang ay ito ang kinuha namin, yung bahay namin. At eto naman yung dalawang kambal. Nasa driveway naman sila ng kapitbahay namin. O 'di ba? Maganda rin ang natutulong ng winter. Nakikita ang pagtutulungan. So tulad ng aking nabanggit kanina, minsan yung kapitbahay namin, nililinis yung sidewalk namin. Ngayon naman, kami naman ang naglilinis sa sidewalk at driveway ng kapitbahay namin. Bigayan lang talaga. At yun naman ang maganda sa buhay, di ba? Yung bigayan. Kasi, hindi mo alam kung kailan ka mangangailangan. Pero, may malaking pero. Ito ang bata pa lang ako, pinapaalala na sa akin palagi ng nanay ko. Kapag nagbigay ka sa isang tao, huwag kang maghihintay ng kapalit. Kasi pag hindi napalitan, na ibalik sa'yo, masasaktan ka. So, yun ang laging paalala ng nanay ko. Tignan niyo sila siya kasi kung ginagawang baseball yung snow. Kasi tipak-tipak yung snow. Kailangang madurog. Tignan niyo yan, yung nilalabas kong yelo, kung gaano siya kadami. Parang di na siya natapos, no? Kaya talaga kailangan pagtulong-tulungan to ng buong pamilya. Kasi challenge talaga siya eh. Anyways, tungkol sa sinasabi ng nanay ko, yun,
Totoo naman na kapag gumawa ka ng kabutihan o nagbigay ka sa isang tao, huwag kang manghingi ng kapalit. Kalimutan mo na siya. At meron magbabalik at magbabalik nun. Hindi man yung tinulungan mo, kung hindi ibang tao na hindi mo ine-expect. At maibabalik sa iyo yon, hindi lang isang beses, minsan doble pa. At totoo yan, napatunayan ko na yan. At yan ay isa sa mga words of wisdom ng aking nanay. Eto si Lincoln, pinagmamasdan niya yung beam of light kasi mas mapapansin mo talaga yung pagbagsak ng snow kapag tinignan mo siya sa may light. At ayan ang aking kwentong winter, ang pagtutulungan ng pamilya sa gitna ng pagsubok. Pagsubok naman talagang matindi ang winter. Lalo na dito kung nasaan kami sa part ng Canada. Anyways, baka magselo si Cookie kasi hindi siya kasama sa kwento. Kaya tumahol siya. Si Cookie rin, ang bilang part ng family namin, malaki rin ang naitutulong niya. Na hindi siya, kumbaga effortless yung kung papaano kanya pasayahin. Napapasaya niya kami sa maraming paraan. Yung, lalo na pag yung daddy niya dumating sa trabaho, iba talaga yung greetings ni Cookie. Talagang yung pagwagayway ng buntot niya, yung excitement niya, na parang lagi niyang nakikita yung daddy niya for the very first time tuwing nanggagaling sa trabaho yung daddy niya. Di ba napakasarap naman nun pag uwi mo ng bahay, merong super excited. Pagod na pagod ka sa trabaho, tapos napagod ka sa biyahe, tapos may sasalubong sa'yo na super excited, na talagang mararamdaman mo talaga na yung excitement na yun ay nakalaan lang para sa'yo. Yan naman ang hatid ni Cookie, ang kanyang pagmamahal. At si Cookie rin ay sobrang magbantay yan. Sa gabi, hindi yan natutulog ng 100%. Makikita mo yan kung saan kasi nagbabantay. Ang pinaka masarap na part kapag tapos na magpala ng snow, syempre tapos na siya, makakapag-warm up ka na sa loob, at masarap uminom ng hot cocoa. Kapag ibang-iba talaga siya. Sobrang na-appreciate ko yung hot cocoa mula nang dumating ang winter sa buhay ko. First time ko nag-hot cocoa nung winter so naalala ko pa tong ma-share ko sa inyo ang isa sa mga unforgettable experience ko na hindi ko makakalimutan noong bagong-bago pa lang ako dito sa Canada. Inimbitahan kami ng friend ni Mushi para mag-sledding sa lugar nila o tobogganing. So pagkatapos naming mag-tobogganing, ang sabi niya sa akin, tinanong ako nung kaibigan ni Mushi, "What do you want on your hot cocoa?" Sabi, hindi ko, naintindihan ko yung tanong, pero hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin na anong gusto ko sa hot cocoa ko. Yung pala, dito, yung hot cocoa, may iba-iba silang mga paandar. May nasa sayo yan kung gusto mong lagyan ng marshmallow, kung gusto mong lagyan ng sprinkles, kung gusto mong lagyan ng yung chocolate na may mga design na limbawa melted spoon, habang ini-stir mo yung hot cocoa, yung chocolate spoon ay natutunaw, o lagyan mo ng kung ano mang chocolate ang gusto mo, o kung kalahating hot cocoa sa isang baso at yung kalahati nung remaining sa baso ay gatas, o yung hot cocoa mo ay may whipped cream sa ibabaw.
O di ba? Yun ang isa sa mga ilulook forward mo kapag winter, yung hot cocoa. So sa mga anak ko, ang gusto nila sa hot cocoa, may marshmallow sa ibabaw. At kung meron kaming chocolate na spoon type na habang ini-stir mo yung hot cocoa, malulusaw yung spoon chocolate. Kung wala kami ng spoon chocolate, Lindor ang masarap. So please comment down below. Gusto ko pong malaman sa mga mahilig sa hot cocoa. Ano ang gusto nyo sa inyong hot cocoa? Plain lang ba? O may marshmallow? O yung half and half? Half hot What's for cocoa? dinner? Half milk? O may sprinkles? O merong whipped cream? Please comment down below at gusto ko pong mabasa ang inyong mga comment. At mas na-appreciate nyo ba ang hot cocoa kapag malamig o kahit mainit ay mainit ang panahon ay masarap pa rin siya. Did one of the boys put it at the back? I'll check.